San Sebastian, meron ba? Ah, natutuwa po ako. Ako po si Lito David. Naging chairman ng University Student Council sa UP Los Baños. Naging aktivista. Alam nyo, nung panahon namin, no, medyo may edad na po ako. Actually, kayo ay para ko ng mga anak. Ano? Nung panahon namin, madalas kami sa Mindiola. Panahon ni Marcos yon. No? Alam nyo ba kung sino ang nangunguna sa linya kapag may rally dyan sa Mindiola? UE! University of the East ang nangunguna doon. Bakit? Dahil yung mga nag-aaral sa University of the East noon, ang naisin nila ay magkaroon ng pagbabago sa lipunan. Ganun pa rin ba ang UE ngayon? Parang hindi eh. Ganun pa rin ba ang University of the East students ngayon? Yun. Of course, yung mga tiga CEU, nakasuporta yan. Yung mga tiga San Sebastian, nakasuporta yan. Madalas po kasi pagka pumupunta kami sa rally, yung mga tiga University of the Philippines, pinapagitna. Kasi masyado daw kaming delicate. Baka kami tamaan ng tranchon ng mga pulis. Nakakatuwa naman yon, ano? Pero anyway, kasi parating ang host ay ang UE sa mga rally, kaya sila ang nasa unahan. Ako po ay naging isang guro sa pamantasan ng Pilipinas. Naging community organizer nung ako'y nag-join ng Department of Environment and Natural Resources. At mahigit 10 taon na naglingkod sa 2 senador bilang executive assistant, head executive assistant at director for political affairs. Marami na po akong nagawang batas. Subalit dahil ako'y isang staff lamang, hindi ko pwedeng angkinin na ako ang gumawa. Marami akong binuo na ngayon ay pinag-aaralan na sa mga law schools. No? Possibly doon sa inyong mga klase, pinag-aaralan nyo yan. Kasama ako dun sa nagbuo, kung hindi man ako ang nagbuo ng batas na yon on my own. Ano? Kaya yung pong trabaho ng isang senador, hindi na lingid sa akin yan. 3 ang trabaho ng isang senador. Una, gumawa ng batas. Nagawa na po ni Lito David na gumawa ng mga batas. Ang ikalawang trabaho ng isang senador ay to make sure na yung mga batas na naipasa ay may implementa ng tama. Yun yung oversight functions ng Senado o ng Kongreso. At ang isang isa din sa pinaka-importanting trabaho ng isang senador ay ang mag-educate. Equally important dun sa 2 naunang trabaho niya. Doon pumapasok yung kanyang mga advocacies. Kung ano yung kanyang saloobin, ano yung sa kanyang isip at nasa kanyang puso, doon mo malalaman kapag siya ay nagsasalita, lalo na kapag nagbibigay siya ng mga public discourse o nagsasalita siya sa mga privileged speeches. Yan naman po ay lahat ay nagawa na natin. Alam nyo, marami doon sa ating mga senador o yung mga tumatakbo ngayon, kung hindi mo bibigyan ng papel na kanilang babasahin, wala silang masasabi. Yan po ay katotohanan. Dahil sa matagal kong pagtatrabaho doon, kilala ko kung ano ang mga uri ng galing ng ating mga kongresista at mga senador. At alam ko na rin kung ano yung karakter nila, no? Dahil nga doon sa sinabi ng PPCRV kanina, yung 3 K, no? Katapatan, karakter at kagalingan, no? Yung may angking talino. I can tell you frankly now, yung mga kandidato ng Kapatiran Party para sa Senado is better. We are better than 3/4 of those who are running now for the Senate. Dahil kami ay nagsilbi sa mas mga mababang instrumento ng pamahalaan at kaya namin naiintindihan kung paano gumawa ng mga polisiya. Mamaya pag-uusapan natin yung patungkol dyan sa K+12,
yung concerns ng mga university at ng mga estudyante at pati yung mga local government initiatives, mga reforms na dapat nating gawin. Alam nyo, sinabi nga ni Brother Marwil kanina, kami mga kandidatong walang pera. Nagulat nga yung isang usherette natin kanina nung tinatanong niya ako na, o kamusta po yung inyong biyahe papunta dito? Sabi ko, okay naman. Hindi naman kayo nahirapan. Hindi naman kasi nag-taxi lang ako eh. Kami po ang mga kandidato na hanggang ngayon ay sumasakay ng jeep. Sumasakay ng FX. Sumasakay ng MRT at LRT. Nagta-tricycle. Paano mo mamalalaman kung ano ang hinanaing ng iyong mga kababayan kung parati ka lang nakakotse? Lalabas ka ng bahay, nakakotse. Pupunta ka sa opisina mo, naka-aircon. Yet, pag tinanong ka, ano ang problema at suliranin ng bayan? Napakagaling mong sumagot, pero hindi mo naman nararanasan. Kami, naranasan naming maging mahirap. Ako po ay ipinanganak sa Tondo. Diyan lamang. At lumaki ako sa Divisoria. Alam ko kung ano ang hinanaing ng mahihirap dahil naranasan ko yon. Kinakain ko ang kahirapan sa umaga, sa tanghali at sa gabi. May mga panahon na hindi ko kayang kumain ng tanghalian at candy na lang ang aking isinusubo dahil wala na kaming pera. Yun po si Lito David. Kung hindi po ako nabigyan ng scholarship sa University of the Philippines, malamang ay tambay na lang ako sa kanto. Kami ang mas nakakaunawa kung ano ang suliranin ng bayan. At ang mahihirap nating kababayan ay hindi nangangailangan ng awa mula sa mga politiko. Hindi nangangailangan ng awa mula sa ating Pangulo. Ang kailangan ng ating mga mahihirap na kababayan ay pangunawa at hindi awa. Subalit hanggang sa ngayon, sa dinami-dami ng eleksyon na nangyayari, sa dami ng mga pangako na binigay ng ilan sa ating mga politiko, may nagbago ba? Hindi ba't pareho pa rin ang sitwasyon? Sinabi nila, daragdagan natin yan, daragdagan natin yan, daragdagan natin yan. Puro dagdag. Hindi nila alam kung saan nila kukunin yung idadagdag. Kaya walang nangyayari. Tama? Lahat ng tatanungin mo, kailangan dagdagan ng pera sa edukasyon. Hindi nangyari. Bakit? Kasi hindi nila alam saan nila kukunin. Dagdagan ng pera sa kalusugan. Gumanda ba ang estado ng kalusugan ng mga mamamayan? Hindi. Bakit? Dahil wala namang alam yung mga nagsasabi niyan kung paano gagawa ng pera para ilagay doon. Pero yung gagawa ng pera para ilagay dito, kayang-kaya nilang gawin. Yun ang estado ng ating politika. Mamaya, pwede na ba idiretso na natin to? Pag-usapan na natin yung K+12 tsaka yung local government reform? Pwede na? JC. Magse-share na lang po kami doon sa mga napag-usapan na namin sa partido kung ano yung aming tayo doon sa mga partikular na topic na dapat namin i-discuss ngayong umaga. Unahin na natin. Si JC De Los Reyes po ang aming presidente sa Kapatiran Party. No? Alam nyo, kahit bata yan, nung kami tumatakbo noong 2010, I told him and I told the public that I'm willing to take a bullet for him. He is far better and a better person than the one sitting in Malacanang right now. And of course, si Marwil Yasos po, bukod sa napakagaling ng dumiskurso, always the darling of the crowd. Kahit saan kami magtungo, siya po talaga yung pinapalakpakan. Yung kanyang conviction dun sa aming pananampalataya bilang mga Katoliko ay walang katumbas. Napakagaling at nasa kanyang puso yung pagiging Kristiyano.
Kaya ngayon po, sasagutin na namin yung inyong yung katanungan hinggil doon sa K+12 at doon sa local government reforms, no? Particular doon sa binigay sa briefer. At ito po ang inyong lingkod na si Lito David, number 9 po sa balota. Maraming salamat po. So we will answer. You will have to state your stand on the K+12 program and your proposal, how to cushion its effects, impact on the colleges and universities. Then second is the amendments you propose in the local government code to further empower the local government units.